Bubelo lang tayo kasi magigay linggo po tayo. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito? Mga ka-Streetwise, Diyos ko! May chika ako sa inyo! Di ba, nagwa-warla na naman itong si Glenda! Ang Glendy talaga ng feeling ng baklang ite! So, alam nyo, mga kababayan, si Glenn, yung sinasabi niyang sasampalin niya raw po si First Lady Lisa Marcos, di ba? Ginombag niya na naman ngayon. Meron na naman siyang ginombag ngayon na congressman. At ito po si JJ Suarez. Ang dami niya nang inaaway. Diyos ko, Glenn. Ano ba, Glenn? Ang dami na pong inaaway po ni Glenn Chong ngayon. Di ba? Si Garin, si Pimentel, si Barbers, di ba? Si Saldico din ata. At ngayon naman, pati ito si JJ Suarez. Pati po ito si JJ Suarez, si Congressman JJ Suarez, di ba? Chinochorba din po ngayon. Chinochorba ngayon ni Glenn Chong. Diyos ko, Glenn Chong. So ngayon mga kababayan, no? So ito yung post ni Glenn Chong. At ang inaaway niya naman ngayon, si Suarez. Oh. To Representative David Suarez. Oh. Pero ngayon mga kababayan, bakit ba inaway ni Glenn? Ni Glenn itong si JJ Suarez kasi may video dito. So actually mga kababayan, itong mga binabanggit naman ng mga congressman kay Glenn Chong, ano naman to eh. Constructive criticism naman ito. Pero kung paano ito hinahandle ni Glenn Chong, parang medyo pero medyo out of tune. Medyo nawawala na ata sa voice, nawawala na po sa tono itong si Glenn Chong. So ngayon dito po napikon nga na naman si Glenn Chong. Sa sinabi nga po ni JJ Suarez na para sa akin naman, maayos naman eh, okay naman eh. O sige, panoorin na lang natin to para hindi ako maingay. Sige. Before the lawyer speaks, ako naman, I've already mentioned my position on this. Ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon na kung ito sinabi laban sa asawa ko, ano yung mararamdaman ko? Kung itong tao na ito sinabi ito laban sa misis ko o sa nanay, ano yung mararamdaman ko? Hindi ba disgusto? Hindi ba galit? I mean, he used to be a congressman. What happened to his honorable quote-unquote title that he holds? He's a lawyer. He knows what's wrong and what's right. That has no place in Philippine society to do that on TV, on stage, in front of millions of Filipinos. It has no place whatsoever. And if there is any legal ground to find him, to penalize him, I will support it. I will support it because I don't think there is no place in that in Philippine society. Ay! Nagwarlalo! Diyos ko! Nagwarlalo na rin po itong si JJ Suarez. Nagwarlalo na din po ito kay Glenda. Diyos ko, JJ, bakla. So hindi, seriously mga kababayan, maayos naman eh. Well, para sa akin, maayos naman eh. Walang ad hominem, di ba? Wala naman eh. So ngayon kasi, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, itong si Glenn Chong gumagamit na po ng mga ad hominem na salita. Di ba si tinawag niyang bobo eh. Si Congressman Bungalon. Di ba si Congressman Bungalon, tinawag pong bobo ni Glenn Chong. Well, ito si JJ Suarez naman, tingnan natin kung anong sinabi niya dito, no? So, sabi ni Glenn Chong dito, to Representative David Suarez, okay, Deputy Majority Leader, I excuse you from kakasimula pa lang ad hominem na kaagad. Ignorante ka daw, oh. Ay, Diyos ko. Kuya JJ, ignorante ka daw, bakla. Ayan, oh. I excuse you from your ignorance. So, wala na, di ba? Wala na, ad hominem na kaagad. Oh. I excuse you from your ignorance. I never used and did not take pride or joy in using the word honorable when I was a congressman. Okay, I did take pains
to have it removed from my name in all programs, invitation, etc. People, especially the school children in my district, simply shout my name, Glenn Chong. In their school, parang sinungaling to. Parang sinungaling to. So ang gusto lang pala ni Glenn Chong, kapag pumupunta daw po siya doon sa mga rallies or sa mga activities, gusto niya Glenn Chong lang. Hanapin ko nga kung totoo to. May sasabit dito eh. May nakita ako dito eh. May nakita ako niyan eh. Na Congressman Glenn Chong. Yung honorable, hanapin natin yan. Parang napaka... Hindi, ang punto dito mga kababayan, nawawala na po sa tono. Out of tune na po yung mga sinasabi po ni Glenn Chong. Oh, di ba? Well, ang sabi naman po ni Congressman JJ Suarez, di ba? Paano yan pag yung sinabi ni Glenn Chong, sinabi niyan sa asawa ko? Eh, wala namang asawa si Glenn Chong eh. Di ba? Yung lalaki na yun, walang asawa yun. Oh. Walang asawa yun. Ang alam ko, binata yun eh. Oh. Siguro nanay meron. Malamang meron. Oh. Okay. Glenn Chong in their schools or the streets. Okay? Glenn Chong. For me, the title is freely best owned upon person who rightly deserve it. It should not be imposed by person in power to mark their high status. Diyos ko. I believe I do not deserve it, so I did not impose it. On the other hand, there are persons who believe they deserve it if in fact they are nefarious, crooks, and ayan, Diyos ko. Kung magsalita si Glenn Chong, akala mo hindi galing kongreso, no? So bukod dyan, sinabi nga ni Glenn Chong, meron pa siyang sinundot dito. Alam na mag-asawang Marcos, lalaki naman, di ba? Lalaki na. Alam na mag-asawang Marcos kung ano ang kasalanan nila sa akin at kataksilan sa bayan. Kaya nga tahimik lang sila. It is not dishonorable to expose their misdeeds and vent in indignation in public. Ayan. Hindi kasi mga kababayan kung bakit ako nagigay linggo dito. Di ba? Hindi ko naman sinasabing bakla si Glenn Chong. Hindi. Walang ganun. Ang sinasabi lang kasi natin dito, pasensya na po sa mga LGBT, no? Ang sinasabi natin dito kasi, yung maghahamon ka ng sampalan sa isang babae, o di ba? Si Glenn Chong macho eh, di ba? Brusko yan eh. Nakita naman natin, di ba? Hindi siya mataba katulad ko, mukhang alaga sa katawan. Mukhang nag-exercise, di ba? So, yung katulad nga ni Glenn Chong na isang bruskong lalaki na maghahamon or magte-threaten na sampalin ang isang babae. Tapos si First Lady Lisa Marcos, ang lit-lit lang na babae, no? Baka mga ano lang yan eh, mga 4'11 or 5 feet. Para sa akin, binabai yung ganun. O, di ba? Brusko ka, di ba? Ang ganda ng katawan mo kasi hindi ka naman mataba katulad ko, di ba? O. Tapos ngayon, di ba? Ngayon, bigla mong sasabihin, pag nakita kita dito, tuchorbahin kita ng bonggang-bongga! Di ba? Siguro naman, nagigets nyo naman, di ba mga kababayan, di ba? Ugaling binabai yung ganun. Oh, so, wag ganun, di ba? At bukod dyan mga kababayan ngayon, hindi pa natatapos dyan. Sinasabi ko nga sa inyo, mukhang out of tune na nga itong si Glenn Chong kasi meron pa siya dito, no? Hindi ako ang sumampal, ha? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito, no? Nabasa ko yung mga comment eh, puro ano na rin eh, puro pangbabash na rin sa kanya yung comment eh. O sabi ni Glenn Chong, di ba? Hindi ako sumampal, ha? Paano ba tono nito? Hindi ako sumampal, ha? Hindi ko alam, no, di ba? Ano ibig sabihin yan? You know who I mean. O ba? Tapos meron pa dito, no? I intended to do it. Somebody else did it for me. I thank him, so lalaki, no? I thank him for doing me a big favor. Nagising ang bruha sa brutal. Diyos ko, bruha! Bruha na brutal pa! Nagising ang bruha sa brutal na katotohanan, sampid ka lang. Di ba napaka-unethical, di ba? Bilang isang abogado, meron ka ng mga word na ginagamit na bruha, sampid, di ba? Bobo. Kala mo lalaki, no? Nagising ang bruha sa brutal na katotohanan, sampid ka lang.
Ayan, kasi kakadikit mo kay Maharlika. O, kakadikit mo kay Maharlika kasi yan. O. Ngayon, mga kababayan, si Congressman JJ Suarez, okay na nga sana, bigla may bruha pa, no? So, ngayon kasi mga kababayan, bukod nga po kay Congressman JJ Suarez, ang dami na pong mga binanatan po ni Glenn Chong. Dahil nga po sa kanyang statement na sasampalin niya nga raw po si Lisa Marcos pag nakita niya. Di ba? So, andyan na nga po si Garin, si Bongolan, si Pimentel, si Barbers, at ngayon naman ito, si pangalan nito, si JJ Suarez naman. Di ba? Ay, bruha, baklan to. Hindi, pumunta kayo sa Facebook, Facebook account niya. Ano na, out of tune na po talaga. Wala na. Parang nawawalan na siya sa sarili niya. Well, lahat naman ng tao may pinagdadaanan. So, kaya mo yan, Glenn Chong. Kaya mo yan. Oo. So, kung sakali man na matanggal ka bilang abogado, maybe mga 2 years, pag nasampa yung kaso, hanap pa na ng ibang profesyon. Di ba? Pwedeng masahista, di ba? Pwedeng manicurista. Pwede yun. Walang problema. O pwede ring para may yung medyo macho naman, gym, yan. Pwede ka mag-gym kasi mukhang maganda yung katawan mo eh. Diba? Pwede. 1, 2. Seriously. Kaya mo yan, walang problema yan. Oo. Sa totoo lang po kasi, kung dati po kasi, ito aminin ko lang, no? Kung dati po kasi medyo, kapag bubabanat po sila sa presidente natin, dati medyo nainis pa ako eh. Pero ngayon kasi parang natatawa na lang ako. O parang ngayon, kanina, pinanood ko si Maharlika kanina, nakakainis yung sinasabi niya, pero parang natatawa na lang talaga ako. Parang ganun na lang din po ngayon, di ba? So, sinasabi ko nga po, no, para ipagpatuloy na suportahan si Digong, kailangan tanggalin ng common sense. O kaya kita nyo, di ba? Yung mga paratang nila kay PBBM, puro mga walang ebidensya. So, wala silang common sense. Oh. Ayun lang yun. Out of frustration kasi, totoo yan. Oh. At saka wala na po, useless na po talaga yung pinaglalaban ni Glenn Chong ngayon. Wala nang Smartmatic. Oh, 'di ba sabi ni Glenn Chong, 'di ba? 14 years kong binuwis ang buhay ko at sinakripisyo ang pagkalalaki ang buhay ko para sa Smartmatic, para matanggal 'yan. Tinanggal. Tinanggal yung Smartmatic nang wala siya. O so ano pang kwenta mo? Oh, wala ka nang kwenta, madidisbar ka pa. Walang yan na yan, no? Okay, so thank you po mga kababayan, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod po na video, no? So diyan po sa 2,000 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to. At diyan po sa Team Replays. Ano masabi niyo nga po dito sa pag ad hominem na naman ni Glenn Chong? Diyan nga po sa mga congressman po ngayon. At ngayon na naman po, ang bago niyang biktima ngayon, si Congressman JJ Suarez. So may kasunod pa ba? So ang tanong, dapat kasi ang gawin ng mga congressman dito, huwag nyo nang pansinin si Glenn Chong kasi nga machuchorba lang kayo. O chuchorbahin lang kayo kapag nag-criticize kayo kay Glenn Chong. Yan. So thank you po mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. So kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So thank you po no.